Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong balitang yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan. Sa gitna ng nagbabagang usok at nakapangingilabot na katahimikan sa paligid ng isang ultra-exclusive na ospital, lumabas ang mga ulat na ang bangkay na di umano'y kay Pangulong Bongbong Marcos ay lihim na inilabas sa likod na pintuan habang nababalot ng duguan at puting tela. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, isang malakas at nakabibinging pasabog ang yumanig sa loob ng gusali bago ang nasabing paglabas, hudyat ng isang madilim na sabwatang pilit na ibinabaon sa limot ng mga naghaharing uri sa palasyo. Hindi makapaniwala ang buong mundo dahil sa halip na lumbay, isang nakakalulang hiyaw ng pagdiriwang ang biglang pumutok sa bawat kalsada ng Maynila at sa iba't ibang panig ng bansa. Ang taumbayan ay tila sinaniban ng matinding galak, nag-uunahan sa kalsada na may dalang mga placard at nagpapasiklab ng mga paputok habang isinisigaw ang katapusan ng isang era. Tila isang higanting pista ang nagaganap sa gitna ng trahedya, kung saan ang mga kalsada ay na-paralyze ng libo-libong tao na nagsasayawan at nagkakantahan. Tila hindi alintana ang panganib na dala ng nagbabagang balitang ito na ngayon ay kumakalat na tila wildfire sa bawat gadget at telebisyon. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang magulong pamumuno o ito ay simula lamang ng isang mas malaking gulo na hahati sa puso ng bawat Pilipino? Pasok lang, alam niyo naman siguro yung mga pasabog, di ba? Na yung si Bangag talagang double trouble dahil hindi lang yung mga itis, diverticulitis. Sabi nga nang nag-post, sabi ni Mahal na Reyna, kung sino pa ang unang nag-post noon, talagang tama lang yung kiniklaim nilang sakit na may diverticulitis kasi dinadivert nila yung issue. Pero ako, based doon sa gusto ko ipa-visualize sa inyo, ang boto ni Bangag may bototitis. Namamaga dahil nasosobrahan. Pati yung puwet niya, hindi lang impuetment, impetitis. Puetitis. Kasi namamaga-maga na rin siguro yung kanyang, yung kanyang wet packs dahil nga sa pagbubuli-buli niya. So, ganito kababoy, ang Bangag administration. Alright? So, dun sa video na yon kapag nagkaroon ng premiere night, which I know nag-aantay kayo, makikita din si Zatanas na ina-assist niya talaga si Ngagva sa kanilang sa kanilang GG, na mga ganon. Mga ganong hanash. So, sobrang kadiri talaga. The reason why, gusto lang ating Shirley Temple look. O, di ba? Ano pa naman ni Shirley Temple sa lola nyo? Excuse me. Hello? Alright. Sabi, mas bagay sa iyo, ma'am, yung bago mong buhok, sabi ni Jose Marlon. Abangan nyo, at marami tayong darating na mga buhok. I love the telephone hair of yours, sabi ni Liar Ann. Oh yeah, thank you. Hindi ko akalain na babagay pala sa alindog natin to. Imagine nyo, ang lakas makaputi. Alright. So yun ang mga bagong anong mga bagong pasabog? Siyempre, ipinaglalaban pa rin ng ating grupo na kung saan ang impeachment from the Filipino people, itong impeachment complaint ni impeachment complaint laban dito kay Bangag na ayaw nga nilang tanggapin. So mga kababayan, alam na alam talaga, napag-usapan naman na natin na the reason ayaw talaga nilang tanggapin yan kasi alam nga nila na very powerful yung impeachment complaint ni Bangag. Kaya nga nagkakaroon siya ng bototitis at saka impetitis. Di ba? Kaya siya, ginakurdam na bala siya. Kumbaga, kinakabahan na siya dahil talagang pag napalusot, which is, I doubt it na palulusutin talaga nila yan, by Monday, I hope bumalik itong ating grupo nila, dating Congressman Mike Defensor, si Attorney Topacio, Respicio, sila kong dating Jing Paras, Manong Chavit. So yun yung mga dapat talaga i-push nila ito. At sinabi nga nila sa kanilang mga interview na irereklamo nila si Cheloy amoy jotok o amoy kulob sa Supreme Court dahil obligasyon ng opisina ng Secretary General na tanggapin itong impeachment na ito laban kay Bangag. Kaso nga, puro diversion, right? Let. Hi, you're pretty like me. All right? So ngayon, ang sinasabi ng grupo nila kung Mike Defensor ay willing nga
testigo itong si Zaldico dahil si Zaldico ay malupit na nagbigay ng testamento na siya ay naging kasabwat o inutusan siya ni Romualdez para mag-deliver ng bilyon-bilyong pera doon sa number 30 Tamarind Street sa Forbes Park. At ito ay dadalhin kay Bangag. Ulit-ulitin natin ang kadyutahan ng Bangag na ito na hanggang ngayon nakalimutan nyo na nga yung ipinangako niya na doable daw yung 20 pesos per kilong bigas na hanggang ngayon hindi yan na achieve at napagod na lang kayo ng bonggang-bongga. Di ba? Yes, sabi ni Budit. Hi Budit! I love you Budit. Ayan, si Mia Pochi. I love you to palangga, si Mia Pochi. Okay. Bumabata daw ako lalo, sabi nila ito. Sa susunod kong vlog, nakita nyo, nakatsupo na ako. May tsupo na tayong bit-bit dahil sa sobrang bumagets na tayo. Alright. So, according to this complaint, impeachment complaint ng grupo nila, Cathy Binag, di ba? Whistleblower din yan. Ang isa sa pinaka mga mabibigat na nirereklamo kay Bangag ay yung since 2023, yung 588 billion unprogrammed appropriations. Alright? Ito ay sinasabi ng kanilang nakalagay doon sa impeachment complaint ay inirekomenda ang mabilis na pag-veto dahil sa umano'y vote buying at maling paggamit ng pondo. Alright? So yun ang isa sa mga reklamo. Actually, hindi lang yan. Ang pandaraya ni Bangag Jr. sa eleksyon, isa yan sa mga pasabog ni Attorney Glenn Chong, 'di ba? Noong 2022 na hanggang ngayon hindi rin sila nag-file ng defamatory or any case laban kay Glenn Chong sa kanyang Attorney Glenn Chong laban sa pasabog ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga yung 2022 election. So ngayon, yan yung mga malupit na allegation o na grounds for impeachment ng ating mga magagaling na abogadong nag-represent dyan sa third impeachment case. Tapos, ang sinasabi pa dito, hindi siya sinasabi, no, yung grounds, di ba? Remember, the PhilHealth reserves, the budget na inilipat nila sa National Treasury na ginastos nila doon sa infrastructure chucho na para sana sa kalusugan ninyo. 'Di ba? Pero kaya inilipat sa infrastructure, sa National Treasury kasi nanakawin lang ng mga walang hiyang yan. Another issue yung paggamit ng social funds 2025. Paggamit ng pondo ng Kongreso para sa, according sa kanilang reklamo, sa vote buying noong 2025. At yung pinakamalupit, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. By the way, may update yan ngayon. 2025, 'di ba? Ginigiit ng depensa natin ng ng kampo ni ng abogado ni Pangulong Duterte na dapat talaga pakawala na si Pangulong Duterte, i-release na si PRRD dahil wala na nga silang jurisdiction diyan kay PRRD. Dahil alam naman natin na talagang pinakidnap yan si PRRD ng mga bangag. So isa yan sa grounds for impeachment. And now, iginigiit ng ICC na sana nga talagang masanction na sila totally, na kesyo noong 2018, nung sinimula nila ang preliminary investigation, miyembro pa or state party pa ang Pilipinas. Mga kababayan, kung bakit nakakagigil, wala pa nga silang matibay na ebidensya na si Pangulong Duterte ay nag-utos na gugurgurin. Okay? Yung mga sinasabi nilang gugurgurin. Wala nga silang ebidensya. Puro fabricated witnesses. Yung pinresent ng mga kaliwang grupo at yung mga iginapang ng Bangag administration at ng makakaliwa. Diba? So yun yung ginigiit doon sa bagong update. Okay, wag na natin banggitin yung mga Rome Statute chuchu, Basta ang buod lang ng 12 pages yon para binasa ko, iginigiit ng depensa like sa panig ni PRRD na dapat ibasura na yung ICC case na yan dahil wala na talagang jurisdiction ang ICC. So again, sabi nga nila, yun nga, 2018 nag-preliminary na kami. 'Di ba? 2018 din tayo nag-withdraw ng March. Okay, si PRRD din 2019 naging 'di ba? Jurisdiction 'yan ng
ng mga judges sa ICC kung ibabasura na nila yung kaso ni PRRD para makauwi na si PRRD. Eh hindi nga nila gagawin yan. Dahil in-expose ko nga sa inyo yan, 2023, na nakipagsabuatan ang mga tiwali na opisyal ng ICC sa bangag. Pinakita ko pa sa inyo yung mga passports. Alam ni Zaldico yan. And I hope Zaldico will speak up very, very soon. Maraming alam si Zaldico diyan sa pagpapakidnap kay PRRD. Right, Zaldi? And I'm looking forward to see you in my dreams at mag-cheers tayo at magkape-kape tayo. I hope, ASAP na talaga yung mga susunod na pangyayari. 'Di ba? In-expose ko sa inyo, pinresent ko sa inyo ang yung ID nila. Hawak ko yung ID niya, yung passport, okay, ng mga ICC representatives. So ngayon, mga ICC officials. So hindi talaga pakakawalan si PRRD kasi nga, mga kababayan, si Bangag talaga. Okay? Si Bangag talaga at si Lisa Tanas at si Remulla, yung mga buwaka ng genemis na mga butotitis na yan, sana kunin na sila talaga ng mga bulating pinagapang ko at nagmagmaga na ang kanilang mga joto ba. So, anyway, mga kababayan, kung para sa what do you call it? 'Di ba ang ICC yung kaya sila nandiyan dahil kailangan mapanagot ang mga tao o yung mga leaders na tao, mga leaders sa iba't ibang bansa sa kanilang pang-aabuso against humanity or crime against humanity. Pero yung ginagawa nila, okay? Pang-aabuso, okay? Crime actually yung ginagawa nila, pag-aabuso sa isang presidente na 80 years old na hindi naman nangatatakas yan or kung ano man ang gagawin yan, na dapat naging makatao sila na bigyan ng provisional, what do you call it, release ang PRRD kahit dyan lang sa Netherlands. Para naman in and out, ang pamilya ni Pangulo